Kayo yung nag-akusa. So kayo ang dapat mag-prove sa the burden of proof doon sa accuser. Yan ang tama ang sabi sa batas. Kung kayo nagdududa, i-prove ninyo yung pagduda ninyo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So ito si Toby Chanco. Sa report ng Philippine Star, sabi niya, Toby dears President Marcos, prove innocence in flood control scam. Di ba? Talagang lumabas na yung totoong kulay. Talagang Trojan horse. DDS talaga itong si Toby Chanco, mga kababayan. Inaamon yung ating Pangulo na i-prove yung innocence. Kayo yung nag-akusa. So kayo ang dapat mag-prove. sa the burden of proof doon sa accuser. Yan ang tama ang sabi sa batas. kung kayo nagdududa, i-prove ninyo yung pagduda ninyo. Di ba? Kasi yung ating Pangulong Bongbong, walang duda sa kanyang sarili. Siya mismo yung nag-utos ng pagpapaimbestiga, mga kababayan, sa flood control scam. Sabi nga ng ating Pangulo, kung ako niya yung sangkot, bakit ko gagawin? Kung racket ko yan, bakit ko ipapatigil yung racket ko? Common sense. Diba, mga kababayan? Bakit ko niya sisirain? Yun pala yung term ng ating Pangulo. Bakit ko niya sisirain kung racket ko yan? Sisirain ko yung racket ko? Bakit ko gagawin yon? So ito, mga kababayan, talagang lumantad na si Toby Chanco na binabansagan na Trojan horse, mga kababayan. Tayo, matagal na nating alam. Di ba? Lagi nating nadidiscuss dito sa mga past presentation natin, mga kababayan. So ang agresibong paghamon ni Congressman Toby Chanco sa ating Pangulong Bongbong Marcos na patunayan ang kanyang kawalang sala daw, mga kababayan. Sa flood control scam, ay ang pinal na paglabas ng kanyang tunay na kulay, mga kababayan, bilang isang Trojan horse. Di ba? So ginagamit niya ang naratibo at script ng DDS para maghasik ng destabilization laban, mga kababayan, sa administrasyon upang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa sarili niyang bilyong-bilyong questionable insertions sa nabutas, mga kababayan. Yung palpak na operasyon ng mga floodgate at ang pagkupo ng mga kontratistang gaya ng St. Timothy Construction Corporation at Sims Construction Trading sa mga pundo ng nabutas. Yung St. Timothy po, construction, pag-ari ito ng mga Diskaya. So, lumabas na, mga kababayan, sa closet ang DDS operative. So, matagal nang nagkukunwaring neutral o alyado ng ating Pangulo, ito pong si Toby. Ngunit ngayon, tuluyan na siyang lumabas. Yung tunay na kulay, pinakita na niya at tahasan na niyang hinamon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang laban. So ang pagpilit niya kay President Bongbong Marcos na maglabas ng ebidensya laban sa sarili nitong mga kaalyado ay alatang kopya sa script ng Kampong Duterte upang unti-unting gibain ang credibility, mga kababayan, at tiwala ng publiko sa administrasyong Marcos. So, logically, hindi maaring maging epektibong tagapagsulong ng katapatan ang isang mambabatas po na may malaking isyong itinatago sa sarili niyang bakuran. So, kung talagang seryoso itong si Toby, mga kababayan, sa paghahanap ng hustisya sa flood control issue, dapat siya ang unang magpa-audit sa bilyon-bilyon, mga kababayan, na pondong ibinuho sa kanyang distrito.
sa nabutas po. So ang selective outrage o ang pagpili lang ng kung sino ang aatakihin ay nagpapakita po na ang layunin niya ay hindi hustisya kundi purong mga pamumulitika. Sa ilalim mga kababayan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung itong Republic Act number 3019, saka yung Republic Act 6713, yung Code of Conduct, ang bawat opisyal ay may legal na pananagutan sa bawat pisong pundo na pinapasok sa kanilang distrito. Ganon po yon. Hindi maaring magugas kamay po itong si Toby sa pagsasabing hindi siya kontraktor. Ayon po sa batas, kapag ang pondo ay pumasok sa kanyang teritoryo at napunta sa mga questionabling kumpanya tulad po ng St. Timothy construction na pag-ari ng mga diskaya, nang walang malinaw na resulta, may pananagutan siyang sagutin ito sa ombudsman. Sa halip na gumawa ng ingay sa media, sige po pa-interview. Ikot ng ikot mga kababayan itong si Toby Chanco. So, ano yung resibo dito ng bilyon-bilyon na pondo ng insertions mga kababayan? Una yung 5.97 billion flood funds mula 2023 hanggang 2025. Ang nabutas ay nakakuha po based on records ng kabuang 5.97 billion na halaga ng pondo para sa mga proyekto. Sa halagang ito mga kababayan, halos 70% o 4.2 billion ang nakalaan eksklusibo po para sa mga flood control projects. Then, may 529 million lihim na insertions na nadiskubre mga kababayan. Nabunyag ito sa Kongreso sa pamamagitan ni ako Bicol Representative Alfredo Garbin. Napalim daw na nagpasok si Toby Chanco ng mahigit 529 million para sa flood control sa national budget. So, may mga mga unreported na mga proyekto sa 87 flood related projects sa nabutas mga kababayan. 34 lamang po, 34 ang nakalista sa opisyal na sumbong ng Pangulo web portal. Yun ang nadiscover po. Habang ang 53 na mga proyekto na natiling unreported o hindi mahanap, missing, hindi mahanap po sa database. Ngayon, sino-sino yung mga paboritong contractors? At ano yung mga palpak na mga floodgates na nakita mga kababayan? So ang pagkupo ng St. Timothy at Sims, ayon mga kababayan mismo sa naging pahayag ni ako Bicol Party List Representative Pido Garbin, kaibigan natin, taga rito sa amin, si Pido. Ang mahigit kalahating bilyong pisong pondo ng nabutas ay dinala at ibinagsak sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari mga kababayan ng mag-asawang Diskaya. At saka yung Sims Construction Trading, lahat ito na pangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga top 15 contractors na sangkot po dito sa anomalya ng flood control scam. So ang dalawang kumpanyang ito kabilang po sa top 15 contractors. Naayagan po na pinangalanan ng Palasyo Malacanang at DPWH dahil sa pag-corner ng bilyon-bilyong flood control projects at pagkakaroon ng mga ghost projects mga kababayan. So ang pagpasok ng top-notch catalyst builders, isa pang paboritong kontraktor sa nabutas, itong top-notch, na nakakuha mga kababayan ng halos 15% ng mga flood control contracts sa lungsod. Sa kabila ng pagiging questionable nito sa national level. So paano nangyari yun mga kababayan? Now, dito tayo sa issue ng Tangos Tansa Navigational Gate.
Bagamat ilang beses ang nang humingi mga kababayan at nag-allocate ng milyon-milyong pondo para sa maintenance, katuwang ang mga kontratistang gaya ng St. Timothy at saka Anore Construction, ang navigational gate na ito ay paulit-ulit na nasisira at hindi nagagamit ng maayos tuwing high tide. So ang kawalan mga kababayan ng maayos na pamamahala ng mga tiyangko ang dahilan gaya ng nangyayari sa ngayon. Kaya nananatiling lubog sa baha ang mga residentes ng nabutas tuwing malakas yung mga pag-ulan. So si Toby Chanko, lumalabas talaga isang Trojan horse. Ngayon lumabas na sa closet niya. Bilyon ang pondo, mga kababayan, panalo. Pero ang mga taga-nabutas, lubog pa rin sa baha at dika-dekada ng talo dahil sa bulok na pamumuno mga kababayan. Yan ang lumalabas ngayon. Tapos may lakas ng loob si Toby na i-challenge yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kanyang sinabi. Mr. President, you exposed the flood control mess. Now, draw the line and finish what you have started. Mr. President, you started this fight. Now, prove that no amount of money, influence, or political connection can place anyone beyond accountability. Sabi po ni Chanko. Lumantad ng tuluyan. Yung pagiging DDS niya mga kababayan ay tuluyan ng ipinakita na niya. Di ba? Malinaw na malinaw.